Hi vlog, welcome to my guys. For today's video, pag-uusapan natin kung ano ang pwede nating i-upgrade sa performance ni Flame 150X nang hindi ginagalaw yung engine. So unang papalitan natin kung gusto natin bumilis, tumaas yung top speed, or lumakas sa arangkada, depende na po yun sa inyo kung anong gusto nyo, is ito po yung sprocket set po yung unang papalitan natin. Kung gusto nyong top speed or maraming mahahabang daan sa inyo, patag, so magpalit kayo ng maliit na rear sprocket. So yung stock sprocket po ni Flame 150X is 15 sa engine and 41 teeth sa likod. So kung gusto nyo ng high speed and sa likod lang yung gusto nyong palitan, so drop kayo ng isang ngipin. So 41 yung stock, mag 40 lang kayo. So isang ngipin lang yung bawasan natin. So 1540 po yung combination kung gusto nyo ng mataas yung top speed. Pero kung gusto nyo namang malakas humatak or yung acceleration, pwede kayo magpalit ng 42 dito sa likod. So isang ngipin lang din yung itaas mo o idagdag mo sa ngipin. So 41 yung stock, 42 yung ipalit mo kung gusto mo ng acceleration. Okay? Nang hindi nagpapalit ng engine sprocket. Ulitin ko, kung gusto nyo ng high speed, bawas lang kayo ng isa dito sa 41 teeth, so magiging 40 teeth yung sprocket nyo. Then kung gusto nyo ng acceleration, dagdag lang din kayo ng isang ngipin, so 42 teeth. So yan. So base po yan sa stock engine para sa akin. Pero kung gusto nyo magpalit ng engine sprocket at gusto nyo ng top speed, suggest ko is 14 doon sa engine and dito is 39 or 38. So yan po. Kinalculate ko na po yan based sa stock na engine. So stock sprocket is 1541. Kung gusto nyo nang magpalit ng set, 14 doon, 39 dito sa likod or 38 kung gusto niyo ng top speed. Pero kung gusto niyo ng arangkada, 14 ulit sa engine, then 40 sa likod. So yan. Next na i-upgrade natin is yung ignition coil niya, guys. Yung ignition coil niya nakalagay dito sa ilalim ng batok niya. So ignition coil yung racing. So depende na lang sa inyo kung anong brand yung gusto nyo, Apido ba, Koso, or Pitch Bike. So depende na lang sa inyo kung saan brand kayo satisfied. And then kung nagpalit ka ng malakas na kuryente kasi mayroon ka ng racing na ignition coil, palit ka din ng spark plug. So suggest ko is yung iridium na spark plug. Kasi kapag nagpalit ka ng ignition coil tapos stuck yung spark plug mo, madali po yung masisira. Kasi malakas yung kuryente niya, hindi masusustain ng stuck na spark plug. So, suggest ko, palit din kayo ng iridium na spark plug. Depende na lang sa inyo kung anong brand na satisfied kayo. Then, sunod ko na papalitan is itong exhaust niya. So guys, walang silbi yung pagpalit nyo ng ignition coil at spark plug kung hindi rin naman makakahinga ng maayos yung motor nyo. Kasi yung stock nya may catalytic po siya dito. Yan po, yan, nakita nyo po yung hiwa na yan, catalytic po yan. So si Flame 150X po kasi is Euro 4 compliant. So meron talagang mga catalytic yung mga ganitong unit. Then yung stock exhaust nya, guys, meron po siyang mga divider dito para yung noise pollution niya or yung noise na pro-produce ng engine nyo paglabas dito is minimize na po siya.
So suggestion ko, palit kayo ng power pipe set na may elbow nang kasama, or pasadya kayo sa mga gumagawa ng exhaust pipe and exhaust elbow yung tugma sa set ng engine nyo. So yan guys. So ulitin ko, kapag nag-upgrade ako or gusto kong lumakas ng konti yung motor natin na Flame 150X na hindi ginagalaw yung engine, unang papalitan is sprocket set. Sprocket set na ayon sa timbang nyo at situation ng kalsada nyo. Yan po. Next is pangalawa, ignition coil. Pangatlo is iridium na spark plug. Yan. Pang-apat is yung exhaust nyo and pipe, exhaust pipe. Pang-lima is remap ECU. So yan guys. Kapag napalitan nyo na lahat yan, I'm sure yung performance ng stock Flame 150X nyo lalo pa yang bibilis, lalakas. So that's it for today's video. Island Burnout. Peace.